Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Marami po sa atin ang nakarinig tungkol kay Ginoong Michael Saylor. Siya po ang chairman ng MicroStrategy at ang kanyang matinding abokasya para kay Bitcoin. Kamakailan ay hindi lamang po siya nanghihikayat sa mga malalaking kumpanya na mag-adapt ng Bitcoin, kundi pati na rin sa mga kilalang tao tulad po ni Ginoong Jeff Bezos. Siya naman po ang founder ng Amazon. Pero may isang interesting na twist sa kwentong ito. Ano kaya ang reaksyon ni Ginoong Saylor nang malaman niya na maghihiwalay na si Ginoong Jeff Bezos at maghahanda ng isang $600 million na kasal? Imbis po na gastusin ito sa isang ingranding pagdiriwang, binigyan po ni Ginoong Saylor si Ginoong Bezos ng isang suggestion. At ito po ay ang mag-invest na lamang siya kay Bitcoin. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito para sa mundo ng cryptocurrency? At para sa atin mga Pinoy crypto traders at investors, ano naman po ang epekto nito? Kaya yan po ang mga bagay na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisaan po natin sa kung ano po ang sinabi ni Ginoong Michael Saylor kay Ginoong Jeff Bezos. Yan, sa isang kamakailang post sa X, dating Twitter, ay ipinahayag po ni Ginoong Michael Saylor ang kanyang pananaw na sa halip na gastusin ni Ginoong Jeff Bezos ang $600 million sa kanyang kasal, mas mabuti pang i-invest na lang ito kay Bitcoin. Pwede raw po itong bumili ng malaking halaga ng Bitcoin at ayon po kay Ginoong Saylor, isang malaking oportunidad si Bitcoin sa mga malalaking korporasyon at tao para sa pangmatagalang halaga at seguridad ng kanilang kapital. Ngunit bago po natin pag-usapan kung bakit ganoon na lamang ang sinabi ni Ginoong Saylor, alamin muna natin kung bakit nga ba mahalaga si Bitcoin at kung ano po ang koneksyon nito kay Ginoong Bezos at ang Amazon. Ayan, bakit Bitcoin ang pinili ni Ginoong Saylor? Ayan, si Bitcoin ay isa po kasing decentralized digital currency na walang central authority or gobyerno na kumokontrol dito. Isang dahilan kung bakit pinipili ng maraming investors si Bitcoin ay dahil sa security nito at dahil ito po ay isang uri ng hedge laban sa inflation o ang pagbaba ng halaga ng pera sa economy. Si Ginoong Michael Saylor bilang chairman ng MicroStrategy ay matagal na pong advocate ni Bitcoin. Ang kanyang kumpanyang MicroStrategy ay isa po sa mga unang malaking korporasyon na bumili ng Bitcoin bilang parte ng kanilang corporate strategy para sa capital preservation at pagpapalago at pagpaprotekta ng kanilang kapital. Kaya naman si Ginoong Saylor na may malalim na pananaw sa halaga ni Bitcoin ay nanghihikayat po siya sa ibang mga tech giants tulad po ni Ginoong Jeff Bezos at ang kanyang kumpanyang Amazon na seryosohin po ang pag-adapt kay Bitcoin. Si Bitcoin ay hindi lamang po isang investment asset. Itinuturing din ito bilang isang paraan para maprotektahan ang kapital ng isang kumpanya o tao sa harap ng economic uncertainties o mga problema sa tradisyonal na sistema ng pera. Ngayon ay paano po nauugnay itong si Ginoong Jeff Bezos at Amazon kay Bitcoin? Ayan. Alam natin lahat na si Ginoong Jeff Bezos ay isa sa mga pinakamayamang tao sa buong mundo. At ang Amazon, ang kumpanyang kanyang itinatag ay isa sa pinakamalaking online retailers sa buong mundo. Sa ngayon, ang Amazon po ay wala pang opisyal na pag-adapt ng Bitcoin,
Pero may mga ulat na nagsasabing ang mga stakeholders ng Amazon ay nagtatrabaho upang pabilisin ang pag-consider kay Bitcoin sa kanilang financial operations. Sa mga report, ang National Center for Public Policy Research or NCPPR ay nagsuggest na dapat pag-aralan ng Amazon ang integration ni Bitcoin sa kanilang system. Mayroon din pong upcoming shareholder vote sa Amazon sa kanilang annual meeting ngayong April 2025 kung saan magiging main agenda ang pagsasama ni Bitcoin sa balance sheet ng kumpanya. Makikita natin dito na may mga tao at grupo sa loob ng Amazon na talagang naniniwala sa potensyal ni Bitcoin at nais po nilang makita kung paano po ito magagamit ng kumpanya para sa kanilang future growth. At ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at saka investors. Yan, ngayon ay paano nga ba ito nakakaapekto sa atin? Una ay mahalaga na mapansin natin ang patuloy po na paglago at ang pag-influence ng mga malalaking pangalan tulad po ni Ginoong Michael Saylor at saka Jeff Bezos sa mundo ng cryptocurrency. Habang tumataas po ang interes at ayan po ulit, habang tumataas po ang interes at awareness kay Bitcoin mula sa mga malalaking kumpanya, nagiging mas malaki rin ang posibilidad na makakita tayo ng mas maraming institutional adoption. At ito po yung magbibigay ng mga bagong oportunidad para sa atin. Halimbawa kung magsimula po ang Amazon at mga iba pang kumpanya na mag-adapt ng Bitcoin, maaaring magdulot po ito ng pagtaas sa presyo ni Bitcoin. Ang mga malalaking investments mula sa mga institutions ay kadalasang nagiging trigger ng price movements sa crypto market. Kaya kung ikaw po ay isang investor kay Bitcoin, ito po ay isang magandang sinyales na maaring magbigay ng dagdag na halaga sa ating mga holdings. Pangalawa, ang decision po ni Ginoong Saylor na magtulak kay Bitcoin sa mga malalaking kumpanya ay nagsisilbing validation na si Bitcoin ay hindi isang trend o isang risky asset. Sa halip, ito po ay isang solid financial asset na pwedeng magbigay po ng matibay na financial returns. Sa atin bilang mga crypto traders at investors, ito po ay isang magandang pagkakataon na mag-invest at maging bahagi ng mas malaking trend ng institutional adoption ni Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ayan, para sa akin, malinaw na si Bitcoin ay patuloy na pinapalakas ang kanyang position dito sa mundo ng financial market. Habang may mga challenges pa rin tulad ng volatility at saka regulatory uncertainty, ang long-term potential ni Bitcoin ay hindi maikakaila. Ang mga tulad po ni Ginoong Michael Saylor at ang mga malalaking pangalan sa industriya ay nagpapakita po ng kanilang tiwala kay Bitcoin. At ito ay isang magandang indikasyon na sa mga susunod na taon magiging mas stable at accepted na si Bitcoin bilang isang mainstream asset. Kaya sa mga Pinoy crypto investor, magandang mag-obserba at magplano ng maayos. Kung ikaw po ay nag-iisip na mag-invest kay Bitcoin, hindi po masama ang magtangkang mag-adapt ng mga long-term investment strategies. Kaya tandaan po natin ang sinabi ni Ginoong Saylor, si Bitcoin ay hindi lang isang currency, kundi isa po itong asset na maaring magbigay po ng proteksyon laban sa inflation at magsilbi bilang isang store of value sa harap ng mga global economic challenges. At sa kabuuan, habang patuloy po na lumalaki ang adoption at tiwala kay Bitcoin, lalo na sa mga malalaking kumpanya tulad ng Amazon, ang oportunidad para sa atin na mag-invest at kumita mula dito ay nagiging mas malaki. Kaya kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader o investor, ito na po ang tamang panahon upang seryosohin natin ang ating investment strategies, lalo na kay Bitcoin.
Kaya sa mga susunod na taon, makikita natin kung paano po magiging bahagi si Bitcoin ng global financial system at kung paano po ito makikinabang sa mga kung paano po ito makikinabang sa mga simpleng investors na tulad natin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.